Pilipinas sa 2x2 sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto, 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagdesisyon po ang House Blue Ribbon Committee na ipagpaliban ang kanilang pagdinig ngayon kaugnay sa confidential funds ng OVP at DepEd. Ito raw po ay para hindi magamit na excuse o dahilan para hindi humarap sa NBI si Pangulong o si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, chairman ng House Blue Ribbon Committee, napagkasunduan nila na i-postpone ang hearing dahil mahalagang issue ang investigasyon ng NBI na may kinalaman sa national security. Para sa mga miyembro ng komite, ang investigasyon ng NBI ay isang urgent matter at kailangan ng atensyon at kooperasyon ng Vice Presidente, kaya dapat itong iprioridad, lalo pangat ang kill threat nito meron nga itong kill threat sa Pangulo, First Lady at kay House Speaker Martin Romualdez. Sa panig naman ng NBI, sinabi ni Director Jimmy Santiago na walang dahilan ang Vice Presidente para hindi sumipot dahil kinansela na nga ang hearing ng Kongreso. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of Maganda morning. Lamig. Lamig. Dr. Luke Nararamdaman nyo na ba ang lamig ng panahon? Ang malamig na hanging amihan secrets lie na lalo pang lalakas sa mga susunod na araw. as he man Dahil ngayon ay Friday, November 29. the mills past the stack Is it a long weekend, Yuel? on a gathering No daw, no. But why? black coat with a red Oo. hand. Gaya nga ho ng nabanggit namin sa inyo kahapon, hindi inilipat. Yung dati-rating holiday economics, na inililipat ho ang visa ng holiday ng isang special o holiday. Hindi ho nangyari, hindi ho ginawa ngayon. Ayan.
Oo, marami daw umaaray kasing mga negosyo, na apektuhan ang kanilang mga negosyo kapag sobra-sobra ang holiday. Ayan. So yung visa ng Bonifacio Day tomorrow will remain tomorrow. Araw ng Saturday. At least baka naman kahit bukas makaranas tayo ng medyo maluwag-luwag na traffic. Ano? Kahit Sabado ngayon minsan nga kahit Linggo traffic baka bukas dahil holiday, Bonifacio Day ay maging makaluwag-luwag tayo sa traffic. Ano? Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Inaabangan nyo ba ang mga mangyayari sa araw na ito? Ayan Mamaya makikibalita ho tayo kay Judge Jimmy Santiago. Ayan kung may pasabi na. Dahil lang wala na raw pwedeng idahilan dahil kinansela na ng Kongreso. Oo nga pala, yun nga pala ang binanggit talaga dati ayaw laging sumipot sa hearing si VP Sara sa Congress. Kung kailan siya hindi pinapupunta, tsaka nagpupunta. Bigla na lang darating doon kahit na hindi siya pinapupunta. Noong mga panahong pinapupunta, ayaw magpunta. Ngayon, yung hearing na yon ang ginagamit niyang dahilan para hindi makapunta naman sa NBI. Tingnan mo nga naman ang buhay, Ganyan ba talaga kapag mga abogado? Magaling! Gumawa ng mga palusot. Yun ba ang talagang pinagsasanayan ng mga abogado, Director Jimmy Santiago? Malalaman natin mamaya, malalaman natin mamaya at para naman kay VP Sara, tapusin na, puntahan na. Total, doon din lang po mapupunta doon din lang mauuwi Huwag na natin pagtagalin pa at magkaalaman na kung siya ba talaga ay may dapat na may pananagutan sa batas o gaya ng sinasabi niya ay wala naman dahil hindi naman taken out of context lang yung kanyang mga sinabi. Ayan, Ano ba ang banner story ng mga pahayagan ngayon? Manila Standard, DOJ. No terrorist tagging of VP Sara over kill threat. Ayan. But says her remarks may have already violated anti-terror law. Yun. Yun nga, malalaman natin kung yun nga ang base sa magiging interpretasyon at pagkuha ng mga ebidensya ng NBI at pagsasubmit nila ng mga ebidensya sa Department of Justice. Banner story ng Philippine Star, Witness versus Davao Group in Quadcom custody. Ayan. Ito ho yung yung may negosyo sa customs. Ano ba tawag doon? Yung customs broker. Na nagturo na yung mga shabu na ipinasok, 6.4 billion shabu na ipinasok sa Bureau of Customs noon ay may kinalaman doon si Davao City Congressman Paulo Duterte, ang kanyang bayaw na si Attorney Maneses Carpio, ang mister ni Vice President Sara Duterte, at kung sino-sino pa. Ayan, ito ho yung si Mark Taguba na hinihiling po ng Kamara ng Quadcom na ilagay muna sa kanilang custody dahil baka daw ito'y nasa panganib. Ayan, si Mark Taguba. At ang sabi ho nitong si Mark Taguba, kailanman ay hindi nagbabago ang kanyang testimonya laban ho kay presidential son, dating anak pa rin ng Pangulo, hindi na nga lang presidente. Ito hong si Davao City Congressman Paulo Duterte at kay Attorney Mans Carpio. Ayan. Ang banner story ng Philippine Daily Inquirer, House pauses OVP probe so Sara can face NBI. Ayun,
Paliban nga daw ho po ng Kongreso ang kanilang hearing para makaharap si VP Sara sa NBI. The Manila Times, ano ba ang kanilang banner story? Ito, political noise won't slow down economy. Hindi raw ho makakapekto sa ekonomiya itong mga ingay ng politikang ito. Ang nagsabi ho niya na si NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Ganun naman talaga dapat. Yun ang dapat. Hindi dapat, life must go on. Kahit na tayong mga meron lang, mga nakikisangkot-sangkot lang at nakikisabat-sabat lang, pagkatapos nating makisabat, pagkatapos nating magbigay ng opinion, magbigay ng paniniwala natin, balik sa trabaho. Ganun dapat. Pagkatapos mong magsalita, kung ikaw ay may gustong sabihin, tayo ay may freedom of expression. Tayo ay nasa demokratikong bansa. Nagbigay ka ng opinion, may pinanigan ka man, meron ka mang pinaniwalaan kung sino man dito sa mga nagbabangayang ito, meron ka mang sarili mong legal opinion sa mga sinabi ng Vice Presidente, meron ka bang psychological observation sa mga ginawa, sa mga actuation ng Vice Presidente? Meron ka namang political opinion tungkol naman sa nagiging aksyon ng Malacanang laban kay VP. Ayan. Pagkatapos nun, balik sa trabaho. Balik sa trabaho. Paano ho yung mga nagyayaya sa EDSA? Bayaan nyo na sila. Baka naman wala naman sila masyadong gagawin. Bayaan nyo sila dun. Kalayaan, nasa kanilang kalayaan yun. Kung ikaw naman gusto mo sumama-sama na doon at iwan mo trabaho mo, bahala ka. Sige, iwanan mo trabaho mo. Kung gusto mong sumama at mas binibigyang diin mo, mas pinapahalagahan mo ang pagkampi mo sa kung kaninong politiko. Ayan, basta't isipin mo na lang ang kinabukasan mo. Pagkampi-kampi mo, isipin mo, kumampi-kampi ka, nakiaway-away ka, may kinampihan ka. Pag nagkabatian, pag nagkaayos yan, saan ka? Nasaan ka? Wala ka ng trabaho. Dahil sumali-sali ka sa kung saan rally at demonstrasyon. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2-4-2. Life must go on. Bayaan natin silang magbangayan. Tayo ay magtrabaho lang. Tulad ni Greg namin din. Eto, inabutan na ako ng mga script na ng balita na babasahin. Trabaho tayo. Ngayon ay hindi man long weekend, kahit na may samaan loob natin, hindi naging long weekend, okay pa rin yan. Gugulin natin ang ating panahon sa ating pamilya. Samantalahin natin yung konting panahon ng ating bakasyon para makapag-recharge, makapag-rejuvenate, mapalakas ang sa ating sarili, para ang ating katawan, para pagpasok ulit next week, para sa panibagong working week, papasok ulit tayo sa trabaho, makikisabat ulit tayo sa mga away politika, makikibigay tayo ng ating opinion, legal, political, lahat yan, kaya natin ibigay. Pero, balik tayo sa trabaho. Ayan. Life must go on. Huwag tayong paaapekto, huwag nating iiwanan ang ating kabuhayan, ang ating buhay, ang ating hanap buhay dahil lang sa mga ingay ng politikang yan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2-4-2. Oras po natin, Mr. Jalom Tang, Miss Janice Tang. Ano bang oras na? 6:18, alas 6:18 ang ating oras. ACS Balita, susunod na. This time check is brought. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Araw ng Friday, November 29, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Kadiwa rice ibebenta sa mas mababang presyo sa mga palengke na mahal ang presyo ng bigas. DTI tiniyak na walang taas presyo sa bilihin hanggang matapos ang taon. FB page ng AFP, ginarahi muna sa dami ng trolls. Dating Congressman Ega Irice hindi pa susuko. Desisyon ng COMELEC iaapila. Road widening sa Mia Road patungong NAIA Terminal 2 itinigil muna matapos may mahukay na bomba, isang vintage bomb. At politika, wala raw pong kinalaman sa paglilipat ng 65 pulis sa Davao. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha at ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Dito muna tayo sa ating ACS Good News. ilulunsad ng Department of Agriculture ang Kadiwa Rice for All program sa lahat ng malalaking pampublikong pamilihan o palengke upang merong pagpilian ng mga mamimili sa mas abot kayang presyo ng bigas at mapigil ang patuloy na pagtaas nito ng presyo nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, pantapat nila ang Kadiwa Rice for All sa malalaking public markets na nagbebenta ng mas mahal na bigas. Sinabi ni Secretary Laurel na tugon nila ito sa nagpapatuloy na mataas na retail price ng bigas sa kabila ng pinababang taripa sa imported rice. Oo nga, ang laki na ng ibinaba ng tariff sa imported rice pero hindi bumababa ang presyo sa pamilihan. Nagipag-ugnayan na si Secretary Laurel sa mga rice importers para makapag-supply ng bigas sa Kadiwa sa presyong 42 pesos kada kilo. Mas mababa ito sa commercial rice sa mga palengke na 48 hanggang 55 kada kilo. Isa pang good news, tiniyak daw po ng Department of Trade and Industry na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, mananatili ang kasalukuyang presyo ng mga produktong gaya ng delata, instant noodles, gatas, kape, sabon at iba pa. Dagdag pa rito, wala rin daw inaasahang pagtaas sa presyo ng higit sa 50% ng mga produktong binibili tuwing Pasko. Ayon sa kalihim, sa kalimang kabilang sa mga nagtaas ng presyo ang bilihin ninyo para sa Noche Buena, hindi naman hihigit sa 5% ang pwedeng itaas nito. Prices for basic necessities, no price increase until the end of the year. And then for the Noche Buena, more than 50%, the price will remain the same as last year. And yung mga iba, they just increased but less than 5%. So that will be steady until the end of the year para aabot siya hanggang New Year. Ayun, si DTI, bagong DTI Secretary Cristina Roque. Alas 6:28 ang ating oras. Mahupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Pansamantalang isinara ng Armed Forces of the Philippines ang comment section ng kanilang Facebook page upang mapigilan ang suspicious activities mula sa mga troll accounts. Sa pahayag na inilabas ni Colonel Circes Trinidad, Chief ng AFP Public Affairs Office, sinabi nitong pinili nilang isara pansamantala ang kanilang FB page sa dami ng troll na banta sa lipunan at nananakot sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Dahil dito humingi ng paumanhin ang AFP sa publiko at sa mga legit followers ng AFP na apektado sa kanilang paghihigpit sa social media. Ayon sa PIO, lahat ng statement, press releases at impormasyon sa mga aktibidad ng AFP ay ipopost pa rin sa mga official channel at sa mga lehitimong media organizations.
Maghahain ng motion for reconsideration sa COMELEC Anbank si dating Caloocan Congressman Egay Erice matapos ang disqualification ng COMELEC sa kanyang pakdakpo sa 2025 elections. Ginit ni Erice na hindi niya nilabag ang Omnibus Election Code dahil sa Mayo pa naman ng eleksyon bagamat hindi na niya ikinagulat ang desisyon. Sadyang nairita lang umano sa kanya ang komisyon dahil sa kanyang pagpupursige na ipakita sa publiko ang umano'y katiwalian sa joint venture ng COMELEC at Pole Service Provider na Miro System kaya siya dinisqualify. Sakali namang hindi katigan ng kanyang motion, lalapit pa niya siya sa Korte Suprema. Matatandang sa inilabas na resolusyon ng COMELEC na disqualify si Erice dahil sa manoy pagpapalaganap nito ng mga maling impormasyon para guluhin ang eleksyon. Alas 6:30 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na! Pansamantalang itinigil ng New NAIA Infrastructure Corporation o NMIC ang ginagawa nitong road widening sa kahabaan ng MIA Road patungong NAIA Terminal 2 sa Pasay City matapos mahukay ang isang vintage bomb. Ayun pala, nakahulma pa pala dun sa yung pinagkunan. Kagad kinordonan ng lugar matapos mahukay ang vintage bomb sa pangambang sumabog ito kung sakaling magkamali ng galaw. Dinala ang vintage bomb sa tanggapan ng Explosives Ordnance Disposal Unit ng PNP at pinag-aaralan pa para sa disposal bago dalhin sa Tarlac. Ang nahukay na bomba ay pinaniniwala ang gawa sa Amerika at ginamit noong World War II. Alas 6:31 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Nilinaw ng Davao Police na walang bahid ng politika ang paglilipat sa pwesto ng mahigit sa 6 na po nilang tauhan. Ayon kay Pro-11 spokesperson Major Catherine De La Rey, bahagi lamang ito ng kanilang regular na reassignment sa iba pang mga rehiyon. Maaari naman daw ilipat ng pwesto ang lahat ng police officer anumang oras depende sa utos ng kinauukulan. Sinabi ni De La Rey na nagkataon lang na sumabay ito sa sumiklab na tensyon sa pagitan ng administrasyon at ni Vice President Sara Duterte. Sa kabuuang 32 opisyal at 33 non-commissioned officers ang nirelieve sa kanilang pwesto at inilipat sa PRO 4B, PRO 2, PRO Cordillera at PRO Region 5. ACS Balita. Susunod! Tuloy nga ba? May pasabi na ba ang Vice Presidente sa kanyang pagpunta sa NBI? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:32. Ay teka, ito na pala. Andiyan na ba? Andiyan na. Kuha na tayo ng update kay NBI Director Jimmy Santiago. Alam natin magiging busy ang ating NBI Director sa mga susunod na oras. Director Jimmy, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga ka Jerry sa mga nakikinig sa atin. Opo, ilang oras na lang po at natitira at nakatagdang 9 a.m. na inyong imbitasyon. Kumusta po ba? May pasabi ho bang kung darating o hindi darating? So far po, wala po kaming natatanggap na request from Vice President Sara na kung dadating siya o hindi. But we are hoping na dadating siya at makiki-cooperate sa atin. Alas 9 po, dyan mismo. Opo sir, opo sir. Opo, okay. Pwede ho ba, Director, na magpadala na lang siya ng abogado at hindi siya personal na pumunta? Mas maganda ho kung personal siyang magpupunta para pati po yung sinasabi niya na mayroong threat sa kanyang buhay ay kasama po yan sa aming gustong imbestigahan. Oo nga, para malaman na rin kung... pero gaya ng naitanong namin sa inyo noon, bago niya sinabi yan, wala kayong natatanggap na anumang report,
o intelligence report na merong banta sa buhay ng Vice Presidente. Tama po yun, sir. Wala po kaming natatanggap na formal complaint sa parte ni BP Sara. Kaya ngayon inilalabas niya po yan, ay hindi din po kami hindi namin papawalang bahala yan dahil pangalawang mataas na opisyal siya ng ating bansa. Opo. Kaya kasama po yan sa iimbestigahan natin. Opo. Okay, kung sakali hindi naman makarating ngayon, kayo po ba kaagad magsasumiti na kaagad ng resolusyon o pwede namang bigyan pa siya ng ilang araw pa para makapunta? Depende po yan, nag-declare na kahapon ng ang Congress na kinakancel nila ang kanilang hearing for today na yun ang dahilan ni BP para hindi raw makasipot sa amin. Pero dahil ayun na nga nag-cancel, siguro dapat lang sumipot sa amin si BP Sara. Ngayon, kung hindi siya sisipot at walang pasabi, walang abogado, whatever, ikukonsider namin yun na nag-waive na siya ng right niya para i-air ang kanyang side. Pero kung may dadating naman po at hihingi ng palugit or resetting, wala pong problema yun, sir. Wala namang problema. Hindi naman kayo ganun kahigpit o kasungit, Director? Gusto ko lang ipakita sa taong bayan na meron silang NBI na impartial. Yan. Yes, opo. Tama po yan. Yan ang pinakamagandang ginagawa ninyo. Okay, pero kung paano ho ba proseso niyan? Iimbitahan nyo siya, magbibigay siya niyang kanyang panig, meron kayong hawak ng impormasyon at sinasabi nyo noon, may mga ebidensya na kayong mga hawak. Kayo po ba mismo ang tutukoy ng kung anong kaso ang pwedeng i-file o ang Department of Justice na ang bahala doon? Yun nga po, out of our documents, evidence on hand, at plus kung ano man ang sasabihin ni BP Sara, yun po ang isasubmit namin sa prosecution office ng DOJ. So, ang DOJ ang magdedetermine kung meron bang basihan para magsampa ng kaso o kung anong kaso. Opo. At kung anong kaso ang pwedeng i-file. Okay. So ganun ho ang magiging proseso. Hindi po ang NBI ang magsasabi na violation of anti-terror law yan. Hindi po kayo magsasabi nun. Meron po kaming magiging mga recommendation, pero siyempre hindi naman yun ang masusunod. Kami investigative body lamang. Opo. Opo, tama po. Okay, so as of today, para po sa NBI, tuloy. Walang cancellation. Hoping po matuloy. Ready po kami, the security for the BP, everything. Ready po kami, sir. Yun po ba'y magiging closed door o open sa media? Yung investigation proper po, closed door po yan. Siyempre, iti-treat natin na with full confidentiality lahat ng napag-usapan namin doon. At then, siyempre, after the investigation, haharap kami sa media kung anong napag-usapan. Minus na yung eksaktong napag-usapan, siyempre, sir. Opo, okay. Yung daw pong mga nakasama, di ba, nabanggit ninyo na kilala na ninyo yung mga nakasama dun sa usapan o parang press conference sa online. Identified na po ba yon at sila po ba'y napadalaan na rin ninyo ng imbitasyon? Identified na po sila at may picture, may pangalan at naghahanda na po kami ng subpina para sa kanila. Isasubpina pala. Opo. Bakit po, Director? Gaano po ka-importante ang kanilang testimonya? Yun pong testimonya nila ay isa na pong karagdagang authentication na may talagang nangyari yung press con na yun at yun ang mga nag-transpire, yung mga sinasabi. Ganun po. Opo, okay. Ito, sa lumang opisina daw ba o sa bagong opisina ng NBI?
Yung Ay, magandang tanong, Ka Jerry. Opo. Lumipat na po kami sa PhilInvest Building sa Pasay City. At tabi po ng Double Dragon, sir. dito na pala sa bago na. Opo, magkalapit na tayo, sir. Magkalapit na, tama, pareho tayo dito na sa Pasay. Apo. Okay. Opo, sir. Director, sir, hindi na namin kayo abalahin at alam naming magiging masyadong abala na kayo. Salamat po sa oras. Director. Salamat, Ka Jerry, sa pagkakataon. Salamat po. NBI Director Jimmy Santiago. Balita. 6:39 ang ating oras. Number ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Ay, sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga gustong swertehin ngayong Friday, kahit na hindi ho long weekend, ang ating Pasko Panalo promo ay nandyan sa Barangay Bahay Toro, Project 8 Quezon City. Ayan, sa mga taga Barangay Project 8 Barangay Bahay Toro Project 8 QC, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon at andyan gagala-gala at naghahanap ng masisila. Ayan, ng masisilang suswertihin. Ang ating Pasko Panalo agent na si Sherwin Alfaro. Samantala, pagiging OFW, bunsod ng kawalan ng oportunidad sa Pilipinas, hangad solusyonan ng trabaho party list. May report si RH52 Edniel Parosa. Kami ni Edniel. Hangad ng trabaho party list na maging personal choice na lamang para sa mga Pilipino ang mga ibang bansa para magtrabaho imbis na ito'y maging sapilitan dahil sa matinding pangangailangan. Ayon kay Trabaho Party List spokesperson Attorney Michelle David Espiritu, kinikilala ng grupong pagiging bagong bayani ng mga overseas Filipino workers at ang malaking kontribusyon ng mga ito sa ekonomiya ng bansa. Ngunit iginiit niyang marami sa mga OFW ay nagpipilitan na lamang dahil sa kawalan ng oportunidad sa bansa. Dagdag pa ni Attorney Espiritu, malaki man ang remittances na naiuuwi ng mga ito, may negatibong epekto naman ang kanilang pagtatrabaho sa kanilang pamilya dahil matagal silang nawawalay. Upang tugunan ang mga isyong nabanggit, layunin ng Trabaho Party List na isulong ang iba't ibang programa upang mapalapit ang mga oportunidad sa mga kababayan kahit na lamang ng akses sa tamang impormasyon, skills training at job matching. O yung skills nila, no, baka hindi tugma sa Philippine market, no, mas naaayon sa ibang bansa, no. Yun yung isa sa mga layunin ng Trabaho Party List, no, na magkaroon ng more opportunities for work, more job opportunities, more skills training, more upskilling ng ating mga kababayan, no. Layunin din ng Trabaho Party List na suportahan ang implementasyon ng Enterprise-Based Education and Training o yung EBET Framework Act upang siguruhin ang skills alignment ayon sa market needs, mas mataas na kalidad ng mga aplikante, malawak ang accessibility ng programa at patuloy na pagtaas ng employment rate ng bansa. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Alas 6:44 ang ating oras. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo? Bangon na! Sapat na tulog at pagkain ang paraan ni Vice President Sara Duterte upang makayanan ang mga isyong kinakaharap. Ayon kay VP Inday, bilang politiko dapat sanay na siya sa mga isyu kaya hindi na dapat nai-stress. Pero aminado ang Vice Presidente na kapag kulang siya sa tulog at gutom, umiinit ang kanyang ulo. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng 1 araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog para nare-refresh yung pag-iisip.
So kung hindi mo ako pakainin ng say for 12 hours, dapat mo akong pakainin on the 13th hour. Otherwise, mainit na yung ulo. So, Sa bagay, normal naman yun eh. Ganun talaga tayo. Maski sino naman eh. Yung puyat, yung gutom, ayan. Maraming ganyan, maraming ganyan. Mga nasa ganung sitwasyon. Hindi nakakakain, tapos hindi nakakatulog dahil walang tirahan. Karaniwang iinit talaga ang ulo. Pero meron namang hindi. Merong mga umiinit ang ulo pero hindi naman to the point na magwawala. Ayan. Medyo ano lang, irritable lang. Konting ano lang irritable ka agad. Ayun. Pero yung di ba na? Magsasalita ka ng yun ang kakaiba. Ayan. Mamaya pupuntahan natin ho yan yung Barangay Bahay Toro Project 8 QC. Nako, dinadagsa na raw ang ating Pasko Panalo promo agent. Dumistansa ang Integrated Bar of the Philippines sa problemang kinakaharap ni Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara. Ito ay matapos hamunin ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque ang IBP na manindigan at magsalita hinggil sa isyong kinakaharap ng abogado. Sa pahayag ng ni IBP President Antonio Pido, nilinaw nitong bawal sa IBP na lumahok sa partisan politics at dapat itong manatiling non-political. Wala rin anyang posisyon ng IBP sa contempt at detention order na ipinataw ng Kamara laban kay Lopez. Oo, dahil hindi naman dahil sa pagiging abogado niya yung issue, kundi sa pagtupad niya ng tungkulin bilang Chief of Staff ni VP Sara. Hindi ho dahil sa siya'y abogado. Ha? Malinaw na? Malinaw? Malinaw na malinaw. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Dalawang minuto na lang, alas 7 na. Uy, kayo ba? Mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay. Ano bang kadalasang nagiging dahilan ng pag-iinit ng ulo ninyo? Ayan. Ikaw ba, mother? Umiinit ba? Parang si mother, kahit kailan hindi umiinit ang ulo, no? Oo. Agawan mo ng pagkain, agawan mo ng kita, agawan mo ng racket, hindi umiinit ang ulo niyan, Yuel. Ano, di ba? Agawan mo ng aya. Agawan mo ng aya, maghahalo ang balat sa tinalupan. No. Sa ano daw sabi ni VP Inday? Kapag talagang kulang siya sa tulog at kain, ayun, umiinit ang ulo. Kayo ba? Kayo ba ganun din? Malagay ko marami sa atin ang ganun din. Depende na lang kung paano nyo i-handle ang init ng ulo, di ba? Ako lang nung natatandaan ko nung bata ako pagkagaling sa eskwela, yung di ba, maghapon ang pasok sa eskwela dati, di ba? Pag-uwi, galing ka na sa maghapong pag-aaral, pagsusunog ng kilay, tapos maghapong ka rin sa paghabulan, sa pagkikipaglaro. Tapos uuwi ka, gutom na gutom. Pagdating mo sa bahay, wala ka makain. Talaga namang mag-iinit ang ulo mo nun. Oo. Kung tabigin ko yung mga kaldero at tinatabig ko lang naman na ganun. Para tumulong, kumalampag. Tapos yung takip,
Pagbukas kong ganon, walang laman. Bag! Ibabagsak na ganon. Oh. Gutom, pagod, kulang sa tulog. Oh. Kaya lang, pag napansin na ni Nanay Oreng, pag narinig ni Nanay Oreng, lagot na ako nun. Mainit ang ulo mo. Maghapon kang maglalaro sa initan, tapos pag uwi mo, mainit ang ulo mo, ha? Pumarini ka. Nang makita mo ang hinahanap mo. Talaga naman. Depende lang ho talaga. Lahat umiinit ang ulo, pero depende kung paano nyo i-handle ang inyong sarili. At doon po makikita kung anong klaseng tao ka. Ha? Doon po makikita kung anong klaseng tao ka, anong breeding meron ka, paano ka pinalaki ng iyong mga magulang. Yung pag-init ng ulo, normal yan natural yan Pero yung ngang magiging actuation mo sa pag-init ng ulo mo, doon lalabas kung sino ka talaga at anong klaseng tao ka at anong karakter meron ka. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Para hindi na uminit ang ulo natin, mamigay tayo ng pera. Paringet, go, go, go! Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamaspo. Diyan ba sa barangay Bahay Toro? Nako, ang Bahay Toro. So may mga toro dyan. May mga bulls. Kapag nagalit ang toro, ay takbuhan na. Meron bang mga maiinit ang ulo dyan? RH6, Cheryl Alvaro, go, go, go! Ay nako, katatapos lang. Ha? Katatapos lang. Nang ano? Ay nako, mga bully. Ibig mo, tumapat lang kami doon sa harap ng bahay para makiparada. Na parang yung kalsada ay pag-aari. Sana pinalagyan nila ng mohon. Ayaw magpaparada. Pinalagyan ng mohon yung oo. Ano ba yan? Ano ba yan? Public road ba yan? O ano ba ito? Loob ba ng subdivision yan? Sa kalsada eh. Ha? Ha? Oh. Ano Hindi ba nila alam na ikaw ay puyat? Ay! At 16 hours nang hindi kumakain? Naka-fasting ka, di ba? After 13 hours, kung hindi nyo ako pinakain, kakainin ko kayo. Easy. Ano ha? Pag ganitong mainit ang ulo Ha? Aga-aga. Eto, tingnan mo to. Yan, nakahubad. Yan. Nagitong bahay na to. Isa po ba ang kapitan? Hindi, okay. Okay na po. Ayos na po. Leo. Joke lang ho yun, joke lang. Yung parking namin. Ayan, magandang umaga po. Kunti kumakagupit ng 2x2, tinignan kami na masama Sabi ko, pang publikong lugar. At sandali lang naman kami, hindi naman kami titira dito. Di sana, pinaragyan ko ng muhon. At pinatituluhan sa City Hall. Ayaw ba talaga magpaparada? Oo. Sandali lang kamo ilang minuto lang. Tsaka hindi naman wala namang wala naman traffic pa, di ba? Wala naman. Wala pa naman traffic. Eto talagang hindi ka mag-iinit ang ulo dahil nakakatuwa. Tignan mo. Tutok na tutok. 24 oras. Ayun. Magandang umaga po. Opo, nanay pangalan niyo? Salome Solarte. Si Nanay Salome, 24 hours kang nagra-radyo. Walang patayan. Talaga naman, no. Tutok na sa DCRA. Sir Jerry Baha. Alam na. Ikaw, Sir Jerry Baha lang nandiyan sa studio ngayon. Wala si Katunying Tuwing umaga yan, or kinagsisimula nga makinig po ng programa? Patayan na. Pero habang tulog kayo, nakikinig. Habang tingnan mo nga naman. Hindi natutulog ang balita. Dito sa pamilyang ito dahil ito sila makinig. May relyevo pa sa, alam mo yung nila, radyo nila, may relyevo pa, nagre-relyevo. Pagka hindi ikaw nanay nakikinig, si tatay naman.
Ang lagim ka. Hanggang gabi ng lagim. Tapos yung ano yung tugtog niyo. Tignan mo, ito mga to, hindi naman masyado natutulog pero hindi mainit ang ulo. Diba? At least kasi meron silang pinapakinggan na pampakalma. Pero tignan muna natin kung may makakain. Baka Sige nga. wala makakain. Wag mong bago mo paghahampasan yung mga kaldero pag wala kang nakita diyan wag mo akong gagayahin. Ayan. Tignan mo, sino hindi mag-init ang ulo? Walang ulam. Walang ulam. Nako. Wala ang ulam. Sino tumira ng ulam? Nawawala na naman din yung isa pang ulam. Tinakpan. Sherwin? Yan, ang dami. Ano yan? Tulingan? Ay, paksiw na galunggong. Paksiw na galunggong. Ayun. Pinaksiw pa sa palayok. O bihuin mo talagang... Ay, iba talaga yan kapag sa palayok niluto, no? Kaning bahaw, pwede na. Tanggal ang sakit ng ulo, tanggal ang init ng ulo. Teka, Sherwin, anong kabuhayan, pinagkakakitaan ni Nanay Salome at ni... Labandera, labada. Labada. Si tatay, si Mister. Nag-drive. Family. Family driver. Ayun. Ganda ng aso nila, Golden Retriever. Meron silang Golden Retriever na, bunso nyo ito? Ito ang bunso sa pero Golden Retriever. nakikita ko yung mga litrato ng mga gumraduate na anak sa dingding. Ayan, Ayan, ang mga titulado na to. Mga titulado. Ayan, mayroon silang titulo dito. Yoholio Amanga Rodriguez Institute of Science and Technology. Yun. Nasa sa Bachelor of Science in Electrical Engineering. Wow, electrical engineer. Tingnan mo nga naman. Pinagpunta sa bahay namin ng isang araw. So ilan ang anak ni Nanay Salome? Dalawa lang sila. Dalawang lalaki. Tapos sa pareho. Wow, galing. Ito naman yung aircraft maintenance. Aircraft maintenance. Aircraft maintenance. Yan, taga-repair ng mga eroplano. Ayan, tignan mo, ang sipag dito mag-asawang to. Biruin mo. Talaga naman. Nakapagpatapos. Ng dalawang anak. Nakagupit na nila si Dos por Dos. Ayun. Dahil doon pa lang daw kayo, nakikinig na sila, umakakagupitan 2 por 2. Nasaan yung mga anak nila? May mga asawa na pareho? May mga asawa na po sila. Wala pa. May girlfriend na. Okay, ayun, okay. Bigyan mo na. Kaya naman, dahil paborito niya ang 2 por 2, eto meron kayong 1,000 pesos. Ayan. Yan, meron kayong... Salamat ka, Jerry. Salamat po. Bahas. May S yung apelido. Bahas. Yun ang plural. Hamar. Waray. Si Jerry naman, walang letter S yung dulo. Singular ako. Ito yung plural. Yan ang plural. Ito yung plural na Jerry Baha. May letter S At syempre, meron din kayong Diesel Ace Grocery. Yan, para sa inyong pamilya. May pong Noche Buena. Ano masasabi, ma'am? Maraming salamat, DCRH. At sa kay Jerry Baha, sir. Salamat po. Sa inyong lahat, sa DCRH. Ngayon ay pwede ko ako. Nakaisunod yan. Alam. At syempre, love na kay Diesel Ace merchandise. Para sa inyo yan. T-shirt para sa inyong mag-asawa. Ayan. Maraming salamat din DCRH po. Thank you po. Salamat. Thank you, Kajiri, Opo, salamat po. Kajiri, palaging ingat, tapos huwag mong lulubayan yung mga kurakot, ha? Opo. Pamunlad na tayo. Opo, tama po. Dos por dos mo palagi para matauhan, para maging magising. Ayan, para bumain. Kaya mag-alala, hahatawin natin ang 2 por 2 yung mga yan. Nasa likod mo kaming 4, papunta yung pamilya ko. Opo. Salamat po. Sa inyong dalawa. Opo. Sa inyong lahat.
Okay. Ako maraming salamat sa inyo sa inyong pagpapatuloy sa amin dito sa inyong tahanan. At siyempre, maraming salamat sa patuloy pagtutok sa DZRH. Thank you for making us number 1. Maraming salamat din sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Pasko Panalo from Mars number 6. Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you! Kahit mainit ang ulo, life must go on. Sa kabila ng mga labanan sa politika, life must go on. Trabaho tayo, trabaho. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Ay, ito. Kapopoy, 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Investigasyon ng NBI kay VP Sara ngayon tuloy. Testigo laban sa Davao Group nasa custody ng Quadcom. Department of Justice itinanggi na planong ideklara si VP Sara bilang terorista. Ekonomiya ng Pilipinas hindi apektado ng ingay sa politika ayon sa NEDA. Unang BICAM hearing tumagal lamang ng 15 minuto. Tinanggal na AKAP budget sa 2024. Tinanggal na AKAP budget para sa 2025 budget, naging sentro ng talakayan. At traffic enforcer, todas ng atakihin sa puso habang nagmamando ng traffic sa Dagupan. Naku naman. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang puntahan muna natin ang ating RH5 dahil bigas, yan ang kailangan natin, murang bigas. Dadalhin daw sa mga palengkeng super mamahal ng bigas, yung mga murang bigas ng Kadiwa, bigas, yung bigas for all, yung Kadiwa, ng Kadiwa, ayan. Puntahan muna natin si Val dyan sa murang bigas sa tanggapan ng NIA. Meron pa ba? RH5, Val Gonzales. Come in, Val. Meron pa, Jerry. At talagang nakapaghanda pa rin itong National Irrigation Administration ng 29 pesos na presyo ng murang bigas para sa ating mga kababayan. Maga pa lamang kanina. 29. 29. Pamura, no? Oo, 29 na pesos. Maga pa lamang kanina nakapila na itong mga residenteng malapit dito sa lugar. Maging yung mga dadaan pupunta ng opisina, may oras pa naman, nagpark na lang muna dito sa gilid ng NIA Road dito sa Quezon City para hintayin yung pagbubukas nitong Kadiwa Center, Kadiwa Store dito sa tanggapan mismo, loob ng tanggapan ng National Irrigation Administration dito sa Quezon City. Yung iba galing pa ng barangay Paligsahan, yung iba meron pang galing ng Commonwealth. Pero Jerry, yung binabanggit mo kanina, ikinatuwa nila yung bagong pahayag ng Department of Agriculture na dadalhin na rin ng DA doon sa mga pangunahing, mga malalaking mga palengke dito sa Metro Manila, yung murang bigas
dahil ang katwiran ng Department of Agriculture ang tagal nang ibinaba o pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung Executive Order number 62 na nagbababa mula sa 35% na taripa ay ibinaba sa 15%, pero yung mga imported rice, pero hindi pa rin maramdaman yung presyong mura yung sa iba't ibang mga palengke dito sa National Capital Region. Kaya sa susunod na mga araw, malamang mababawasan na rin yung mga pumipila rito dahil mapipili na ng ating mga kababayan yung commercial rice dun sa murang presyo na nasa 42 o mas bababa pa kung depende dun sa 42, oo nga. bilihan. Yun yung gagawin ngayon na bagong proyekto ng Department of Agriculture dahil iniiwasan daw nila, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., iniiwasan nila na makipagkompetensya doon sa mga rice retailers dahil maapektuhan yung kanilang kabuhayan, pero dahil sa hindi naman bumababa ang presyo ng bigas sa mga palengke, kaya magdadala na rin sila ng murang bigas sa iba't ibang mga pangunahing palengke dito muna sa National Capital Region. Yung ating mga kababayan dito, inaantay yung pagbubukas ng NIA Kadiwa Center at para makabili ng 29 pesos. Ito yung bigas na laan doon sa mahihirap na sektor ng ating mga kababayan na para makabili ng murang bigas. At ipaalala ko na rin, Jerry, hindi lamang murang bigas yung mabibili dito sa Kadiwa Center dahil etong hawak kong ito, ayan, nakikita ninyo itong ano ba yan? bawang na ito. Bawang, oo. Oo, bawang na ito. Hindi po ito imported. Hindi imported ito, kundi ito'y sariling tanim ng ating mga magsasaka yan sa lalawigan ng Masbate. Sa Masbate nang galing ito, Jerry. Itong karamihan dun sa mga maganda, rito. Magandang klase. Bago nga nito, Jerry, pagkatapos ng ating mga kababayan na mag-ani doon sa first crop nitong nakalipas na unang anihan, nagtanim na sila doon sa kanilang mga taniman ng mga palay doon sa mga na nasa matataas na lugar. Ito kasi na ikukwento ko dahil ito yung binabanggit ng pamunuan nitong Kadiwa Store na pinamumunuan mismo ng iba't ibang mga farmers cooperative na silang nagdadala ng kanilang mga produkto dito sa Kadiwa Center para yung presyo doon sa ground o presyo doon sa probinsya ay mabibili dito sa National Capital Region. Kaya yung presyo nung bawang na yan na Jerry na galing ng Masbate, 140 pesos. Pero kung pupunta ka ngayong oras na ito doon sa mga palengke dito sa National Capital Region, abay mabibili mo ito ng 170 hanggang 180 pesos. Nasa 30 hanggang 40 pesos ang na mas mura yung presyo niyan na Jerry. Yung sibuyas, 90 pesos. Sa ibang mga palengke nagbebenta pa 140 pesos yung kada kilo. Yung talong na napakamahal, merong 200 pesos pinakamababa, depende sa klase. Sa iba't ibang mga palengke dito sa NCR, Jerry, 160 pesos lamang dito. Sa ibang mga palengke, mabibili ng ating mga kababayan ngayong oras na ito, nasa 200 to 220 pesos. Ganon din yung ampalaya. Yun yung presyohan na mabibili dito sa Kadiwa Store, dito sa tanggapan ng National Irrigation Administration. Bukod dun sa mga gulay na galing mismo sa iba't ibang mga probinsya, galing ng Bicol, yung dapat ay mabibili lang. O galing lamang dyan sa may Bagyo, pero ang repolyo ay mabibili na rin dito sa Kadiwa Center, 110 pesos. Sa mga palengke, mabibili mo yan naglalaro sa presyong 130, 140, at yung magagandang klase ay mabibili mo pa ng 150 pesos dun sa mga pangunahing mga palengke. So yan, Jerry, yung sitwasyon dito sa NIA Kadiwa Center, kung saan mabibili ang 29 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:19 ang ating oras. Mag-follow up nga tayo sa COMELEC. Si Chairman George Garcia nasa linya natin. Mr. Chairman, magandang morning. Po sa mga kababayan. Opo.
Chairman, bago po dun sa issue kay sa inyong best friend na si Congressman Guy Rice, dun ho sa marami yung mga nagtatanong ito kasi ginagamit na rin pambuska yan at pang counter sa kampanya itong Tupad, AKAP, AIX at kung ano-ano pa. Yan ho ba'y tuloy-tuloy na maibibigay hanggang sa panahon ng hanggang sa election day, Mr. Chairman? Sir Jerry, dapat maintindihan po ng mga kababayan natin na sa kasalukuyan, again, wala pong kapangyarihan pa ang Commission ng Elections sapagkat dahil nga doon sa desisyon ng kataas-taasang hukuman doon sa kaso ng Rosalinda Peñera versus the Commission ng Elections, lahat po nang nag-file ng candidacy nitong October 1 to 8 ay hindi po considered candidates pa. Sila daw po ay dapat i-consider lamang na aspirants dahil daw po walang premature campaigning. Kung magkaganon po, wala pong prohibition, wala pa po kaming kapangyarihan na i-prohibit halimbawa yung distribution ng mga ayuda na yan sapagkat ang kapangyarihan ng COMELEC po, Sir Jerry, ay papasok pa lamang sa Enero ng 2025. At ang humihingi po ng exemption pagdating ng campaign period, Sir Jerry, patungkol dyan sa distribution ng ayuda ay ang national government. Hindi po yung mga local governments, hindi po yung mga congressmen, senators or whatever, kung hindi ang humihingi po niyan ay yung ahensya na in charge sa mismong mga proyekto niya. Halimbawa po, Sir Jerry, yung mismong AIX na tinatawag, yan po ay DSWD. Yung pong Tupad na tinatawag, yan po ay Department of Labor and Employment. Meron pa rin po ang MAIC, yung po naman ang Department of Health. So kanya-kanyang request po sila na exemption. So sa kasalukuyan, wala pa po tayong prohibition sapagkat wala pa po kaming kapangyarihan na i-prohibit po yung mga yan. Opo. Wala pa hong prohibition sa ngayon. Pero pagpasok ng sa oras na pagtungtong ng election period, dapat ay tigil na po yan kung walang exemption na naibigay. Opo, dapat po pagdating po, Sir Jerry, para mas accurate ng campaign period. Ang campaign period po ay 45 days before the election, lalo na sa local position, and therefore dapat po, Sir Jerry, ay makakuha ng exemption sa amin kasi otherwise hindi po sila pwede mag-distribute. Nakalagay po sa pinromulgate nating bagong guidelines, Sir Jerry, yung AIX, absolutely prohibited dyan, 10 araw bago ang halala natin. Uulitin ko po, yung AIX, yan po ay prohibited absolutely sa 10 araw bago mag-election. Ibig sabihin, mag-issue man po kami ng exemption sa pagdidistribute ng AIX sa ating mga kababayan, pero pagdating po ng 10 araw bago mag-election, prohibited na po yan. Ayun, okay. Yung 45 days campaign period, kailan magsisimula yan, Chairman? Yan po ay magsisimula, Sir Jerry, sa March 28. Doon naman po sa, yan po, kaya po dyan papasok yung mga prohibition sa tinatawag na social services, pati po yung public works, may mga ban po dyan, maliban na lang kung manghihingi sa amin ng exemption. Kaya nga marapat po sana yung mga local governments kasama ang mga national government agencies ay ngayon pa lamang ganito kaaga makapaghingi na kagad ng exemption upang masuri ng COMELEC kung sila ipapayagan o hindi sa distribution. Halimbawa, Sir Jerry, at meron kang isang kakilalang politiko nung mga nakakaraan. Saan ka naman nakakita, Sir Jerry, na magdi-distribute ng kalahating bilyong piso na halaga ng bigas na alam naman natin kailangan ng mga kababayan pero i-distribute ba naman ay ilang araw bago ang eleksyon. Hindi po natin pinayagan yan dati sapagkat ang sabi natin pwede naman mag-distribute ng bigas after the election o kaya pwede naman mag-distribute ng bigas bago yung campaign period. Bakit kinakailangan ilang araw na lang bago mag-election tsaka ang distribution? Ayun na nga, kailangan malinaw natin yan at maraming maring yung iba nagkamali o yung iba nagpapalusot na lang sa kanilang mga paliwanag. Pero nabanggit ninyo, Chairman, na yung mga ahensya, halimbawa dyan ang DSWD, DOLE, Department of Health, pero may mga senador at kongresista na namimigay niyan Chairman incumbent namimigay ng mga AIX, Tupad. So sila ay bawal kahit na makahingi ng exemption yung agency during the campaign period. Bawal na silang mamigay. Ang alam po natin, Sir Jerry, kasi po yung bagay na ganyan, talagang internal yung mismong papaano ang proseso ng distribution sa mismong ahensya. So hindi po ba, ako ang alam ko po pag nagdi-distribute ng mga ganyang klaseng ayuda, present o naandun mismo
yung mismong representative ng ahensya. Halimbawa, social worker, nandun mismo yung social worker habang nagdi-distribute. So yung iba po siguro nakikipicture, yung iba siguro sinasamantala makapag-photo opportunity, pero ang katotohanan, ang nagdi-distribute naman po talaga, hindi po yung politiko, kung hindi yung ahensya mismo through their representatives. So pwedeng magpa-picture lang doon, Chairman, kung nagpapa-picture lang? Katanong ko yan, Sir Jerry, tuloy na tuloy yung pa-picture nila sapagkat hindi pa nga po sila kandidato. Sa ngayon, pagdating po ng tinatawag na campaign period ay yan po ang ating siguro maaaring mailagay kung sakaling mabibigay tayo ng exemption, Sir Jerry, mailagay doon sa mga limitasyon na sana kapag merong distribution, wala namang politiko na lalo pat kumakandidato. So pwede po namin ilagay yon doon po sa mismong igagawad natin na exemption. Pero tatandaan po ng lahat, hindi po magiging balakid ang inyong Commission on Elections doon sa mga tulong sa ating mga kababayan. Kasi naiintindihan din naman natin, Sir Jerry, napakalaking tulong po ng mga ganyang klaseng ayuda sa ating pong mga kababayan na mahihirap. Lalo pat kailangan, lalo po yung mga scholarships. Tulad dito sa Tondo, sunod-sunod yung sunog na nangyari, Isla Puting Bato, sa Sampaloc, kung ilang libong pamilya ang naapektuhan, kung simula ng campaign period wala nang magbibigay sa kanilang kandidato, nako baka sa inyo magalit, Chairman, yung mga nasunugan. Pagka po natural calamities, Sir Jerry, automatically po, sabi ng batas na exempted po yung mga ayuda o tulong. Basta po natural calamities, bagyo, sunog, lindol o ano pa man, yan po automatically hindi na kinakailangang ihingi sa amin ng exemption. Kung maaalala rin ng mga kababayan natin at doon sa mga tumatakbot, yung mga incumbent, meron po kami dinisqualify na mag-asawa, isang governor, isang city mayor, sapagkat yun nga po, dahil nga sa maling paggamit ng pondo ng local government na hindi humingi na exemption sa Commission on Elections. Yung sa kapag kailangan pong declared na calamity yung lugar bago mamigay na automatic exemption, Chairman, o kailangan pa rin humingi ng exemption sa inyo? Kahit po hindi naman, Sir Jerry, dahil nga doon sa immediate na pangangailangan. Siguro lang, ang ating pumpayo doon sa mga local government, at saka yung mga politiko, lalo pat incumbent na mamimigay ng ganyan, maganda pong makapagbigay kayo kaagad sa amin ng report doon sa ginawa niyo pong pamimigay ng mga ayuda. Siyempre po, Sir Jerry, paano pa po ba naman yung nabagyo? Halimbawa, pagkatapos hihingi sa amin ng exemption, magtatagal ang proseso, kailangan ng tulong ng mga kababayan po natin. Naiintindihan na po natin yung mismong urgency, yung immediate na pangangailangan. But therefore, dapat po yung mga magbibigay naman, magbigay sa amin ng report. Otherwise, pag may nag-complain sa inyo, lalo pat isang kalaban, isipin nyo, kahit ba naman sabihin yung wala namang basehan yung complaint, pero just the same, marireklamo pa rin kayo at aasikasuhin nyo pa rin po yung kaso na yan dito sa amin sa COMELEC. Tulad nga ditong mga nasunugan dito sa Maynila, napakarami yan. Sa bagay, maswerte, masaklap na masunugan, pero kumbaga parang okay na rin na kung masusunugan ka rin lang, magandang masunugan sa panahon ng mag-i-eleksyon. Nag-uuna-unahan sila, Chairman, sa pagtulong Ngayon naman po, ito po sa mga kababayan natin at tayo po yung nakikisimpatya sa kanila na mga nasunugan, wag po kayong mag-alala at yung mga kandidato, politiko ngayon ay hindi pa po sila prohibited. Libreng-libre pa po silang umikot at kahit paano magbigay ng tulong sa inyo. At wag po kayo mag-aatubili na tanggapin yan dahil wala pong vote buying pa, walang vote selling na tinatawag sapagkat wala pa po tayo sa tinatawag na campaign period. Opo. Okay, so puntahan natin yung sa Isla Puting Bato. Mukhang mahihirapang makarecover yung mga nasunugan doon, Mr. Chairman, at pwede ring i-apply ito sa ibang lugar. Hindi sila makakabalik na doon kaagad sa lugar na dahil natupok ang kanilang mga bahay. So mangangailangan sila ng tuloy-tuloy na tulong. Bagamat ang sunog ay nangyari ngayon pa lang, November, ang eleksyon ay sa Mayo pa. So pwedeng kahit na sa campaign period ay tuloy-tuloy na makapagbigay doon ang mga kumakandidato. Ako po, kung ako naman po yung tatanungin, Sir Jerry, ay opo, papayagan po natin yung ganyan sapagkat alam niyo po, merong limitasyon yung pagpapatupad ng strictly ng ating pong patakaran. Doon naman po sa humanitarian consideration sa ating mga kababayan. Hindi po ginawa ang batas upang gutumin at kaawain naman yung ating mga kababayan. Ginawa po ang batas upang hindi abusuhin
ng ilang politiko. At sa bandang huli po, alam naman ng mga kababayan natin kung sino ang nagte-take advantage sa kanilang katayuan at sino yung talagang tunay at bukal na nagmamahal sa kanila sa pagbibigay ng tulong. Opo. Ay, napakaganda ng sinabi nyo yan, Chairman. Pero bakit daw napaka-bait ninyo sa ganyan? Pero kay Congressman Erice, napaka-bagsik ninyo, Chairman. Napakasungit. Ako, Sir Jerry, nag-inhibit ako sa kahit anong kaso na siya po ang involved, whether siya ang magpipetisyon o siya yung pinipetisyon. Ako po'y nag-submit pa nung nakaraang araw pa ng bago ilabas yung desisyon na tayo po ay hindi magpa-participate bilang pagrespeto rin sa proseso at ayaw natin madungisan ang pangalan ng COMELEC. Kaya po nalulungkot ako sapagkat pilit po akong dinadamay. Una po, Sir Jerry, division po yun eh. Pagka po alam yung proseso sa COMELEC, kahit sa Korte Suprema, kahit sa anong collegial body, ay pagka po ang chairman po may partisipasyon lang kapag ka-end bank na ang kaso. Kapag po division, completely, hindi ko nga po alam na may nilabas na desisyon. Nalaman ko lang po nung araw mismo na tayo ay natanong ng miyembro ng media. So, sana po iba, nagtataka lang ako bakit ako pilit sinasama po dyan. Naman po akong participation sa Commission Division. Pag po nag-end bank, pero again, nag-inhibit na po ako at wala akong partisipasyon dyan. Hindi pa naman campaign period, so hindi pa rin siya officially kandidato, Chairman, pero dinisqualify na siya dahil sa ano yung basihan paglalabas ng mga maling impormasyon, misinformation. Alam niyo po, nadinig ko rin po yung mga panayam kahit po doon sa inyo at maayos at maganda po yung kanya pong argumento. At ang nakakalungkot lang, Sir Jerry, dahil inamin din naman po sa inyo, hindi po siya nag-file ng answer kasi wala siyang sagot doon sa mismong petisyon. Ibig sabihin sa amin po sa COMELEC, kahit naman po sa ang korte o kahit anong jurisdiction, pag hindi ka sumagot, didesisyonan yung kaso doon sa kung ano lang yung nasa records ng kaso. So inaamin naman po, nakatanggap siya ng notice pero hindi po siya sumagot. Sana po talaga nakasagot na lang and ina-expect naman natin yung kanyang magandang mga argumentong yan ay kanya pong ma-erase ngayon kung sakali mang siya ay mag-motion for reconsideration sa amin o kung gusto niya nang tumaas sa Korte Suprema. Pero isa lang po ang maliwanag, Sir Jerry. Sa kasalukuyan po, ang pangalan po niya ay nasa balota. Hindi pa po ito tanggal. Hindi pa po pinal ang aming pong desisyon ng division. And therefore, dapat ikabahala siya o kung sino man po sa kanyang mga supporter. At tungkol naman sa Sir Jerry na baka mukhang ako ay galit or whatever. Dahil una, wala naman akong participation doon sa kaso. Number two, Sir Jerry, wala po akong pinal na kahit na anong kaso laban sa kanya kahit pa doon sa mga nangyari nung mga nakaraan na bakit siya naging super friend ko. Pero wala po akong final na kaso, Sir Jerry, kahit na ano, dahil para sa akin mas pinagpapala yung nagpapatawad kaysa doon sa mga alam nyo na, yung mga nag-aakusa. Opo. Chairman, thank you sa oras. Magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Jerry. Mabuhay po. COMELEC Chairman George Garcia. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:32. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Lang katiyakan kung darating ito o hindi sa kanyang tanggapan dito sa Pasay City. Ito ay upang marinig ang kanyang paliwanag hinggil sa kill threat nito kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa at Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, sinabi nito na wala pa silang natatanggap na abiso mula kay VP Sara. Gayunman, sinabi ni Santiago na walang dahilan upang hindi sumipot sa NBI ang Vice Presidente dahil kinansila na ng Kamara ang hearing. Narito ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Jimmy Santiago. Hindi siya sisipot at walang pasabi, walang abogado, whatever, ikukonsider namin yun na nag-waive na siya ng right niya para i-air ang kanyang side. Pero kung may dadating naman po at hihingi ng palugit or resetting, wala pong problema yun, sir. NBI Director Jimmy Santiago. Samantala, itinanggi ng Department of Justice na meron plano ang gobyerno na ideklara ang Vice Presidente bilang terorista. Ito ang reaksyon ni Justice Undersecretary Jesse Andres sa akusasyon ni VP Sara na ginagamit ng gobyerno ang isang playbook tulad ng ginamit laban kay dating Negros Congressman Arnie Teves na idineklarang terorista at saka kinansila ang pasaporte at na-freeze ang mga ari-arian.
Kaugnay ito sa sabpina na inisyu ng NBI laban kay Duterte na iniimbestigahan kung nilabag ang Anti-Terrorism Act. Ayon kay Yusek Andres, hindi naman siya dinedesignate bilang terorista kundi pinapasagot lamang matapos ang kanyang kill threat laban sa Pangulo, Unang Ginang at House Speaker. Hindi apektado ang ekonomiya ng bansa sa nangyayaring ingay sa politika at business as usual pa rin ang pamahalaan. Ito ang tiniyak ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan dahil matibay na nakalatag ang economic policy ng Marcos administration. Sinabi ni Balisacan na nakafocus ang economic managers ng administrasyon na makamit ang target na itinagda sa Philippine Development Plan 2023-2024. As we have indicated in our release yesterday, it's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. What is important is that our economic policies, our economic the policy directions are sound and sustained. Samantala, pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga economic managers na mapopondohan ang mga priority projects ng administrasyon sa ilalim ng 2025 national budget. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, mahigpit ang direktiba ng Pangulo na tiyaking may pondo ang mga proyektong mahalaga para makamit ang social and economic transformation ng bansa. Sinabi ni Balisacan na mananatiling nagkakaisa ang Kongreso at ang administrasyon pagdating sa budget at pagpapatupad ng mga proyekto. The priority projects of this administration, projects that have been so well identified as critical to achieving that social and economic transformation that it wants to achieve in the medium term, are funded in 2025, and that is sustained also in the coming years. That's all that was, and we get that assurance that Congress Congress and the administration are in sync with respect to, to what we want to prioritize on. Si NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Alas 7:42 ang ating oras. Pagpapatuloy pa rin ng mga pangunahing balita. This time check is brought to you by DZRH, pangunahing balita. Oy, mga kumbatsero, talaga namang grabe na ang global presence ng BDO pagdating sa remittance. Para kahit saan magpunta, may BDO. Partner na accessible para sa remittance needs. Di ba mga kumbatsero? May 14 na BDO remit offices na sa Asia, sa Europe, sa North America at sa Middle East. Bukod pa riyan, halos 400 remittance partners sa mahigit 40 bansa. Kaya kahit saan, abot kamay mo ang serbisyo nila. Maring itanong ninyo, pwede rin bang mag-remit online kahit anong oras? Eto, makinig kayo. Opo, may 24/7 online remittance itong BDO through select global partners. Kaya kahit anong time zone ka pa, walang hassle. Bukod pa dyan, malakas ang partnership nila with OWA, DMW, itong Department of Migrant Workers, LGUs at maritime companies, lalo na sa mga seafarers natin. Talagang siguradong secure at accessible saan mang parte ng mundo. BDO Remit para sa mga OFW na gusto ng mabilis, safe at convenient na padala. Kaya mga kababayan, hanapin nyo na ang pinakamalapit na BDO partner para worry-free ang remittance anytime, anywhere. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH, pangunahing balita. Patay ang isang traffic enforcer matapos atakihin ng alta presyon habang naka-duty sa Dagupan. Ayon sa mga nakasaksi, bigla na lamang bumagsak ang 70 anyos na enforcer na si Renato Salvador habang nagmamando ng traffic sa gitna ng mainit na panahon bandang 1:00 ng hapon.
Hindi na nagkamalay pa si Salvador at agad na isinugod sa ospital pero binawian din ng buhay. Ayon sa pamilya ng biktima, nasa lahi nila ang pagkakaroon ng high blood pressure kaya lubos nilang ikinalulungkot itong pangyayari. Ayon sa Department of Health, madaling tumaas ang blood pressure ng isang tao lalo kapag nasa tapat ng napakainit na panahon. Ayan. So init ng panahon, isa ring nakapagpapataas ng alta presyon o nakapagpapainit ng ulo. Hindi lang yung puyat at yung gutom. Ayan. Yung init ng panahon, kasama niya pa yan. Idagdag nyo na yan. Nasa custody ngayon ng Kamara ang isang tauhan ng Bureau of Customs na nagdawit kina Congressman Pulong Duterte at bayaw na si Attorney Mans Carpio sa smuggling sa 6.4 billion shabu noong 2017. Ayon kay BOC Officer Mark Taguba, ay kabilang sa mga hinatulang guilty sa naturang smuggling na siyang isa sa pinaka-high profile drug case sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagharap sa Kongreso, emosyonal na ibinahagi ni Taguba ang dinanas ng kanilang pamilya ng mga pagbabanta sa buhay matapos niyang idawit sina Duterte. Nagmosyon si Abang Lingkod Representative Joseph Paduano na ilagay muna sa custody ng Kamara itong si Taguba hanggang sa matapos sa mga pagdinig o hanggang sa mawala na ang banta sa kanyang buhay. Ibinunyag ni Taguba na binabayaran nila noon ang mga customs officials para mapalusot ang mga drug shipment na hindi dumadaan sa anumang inspeksyon. Nanindigan itong si Taguba na totoo ang kanyang mga ginawang pagsasangkot kina Congressman Pulong at Attorney Carpio bagamat tuloy ang kaso bagamat tuloy ang kasong kanyang kinakaharap. Samantala, MMDA ay puspusan daw ang gagawing clearing sa Mabuhay Lanes dahil sa traffic. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Magandang Friday morning, Jerry. Pagtapos nitong weekend, Disyembre na sa susunod na linggo. Kaya asahan na pala. Puspusan ang gagawing pag-operate ng MMDA sa mga Mabuhay Lanes, Jerry, bago itong Kapaskuhan. Nitong huling linggo lamang, ngayong linggong ito ng Nobyembre, sunod-sunod yung pagsuyod ng Special Operations Group sa naturang mga kalye o yung Mabuhay Lanes na alternatibong daan mula Quezon City papasok sa Eastern Metro Manila at patagos sa Makati at vice versa mula Southern hanggang Northern NCR. Inikot natin ngayong umaga itong Mabuhay Lane sa Domingo, Shaw Boulevard at bahagi nitong Green Hills papalabas ng EDSA. Maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan mula San Juan at Mandaluyong at hindi talamak ang obstruction pero may mga nag-illegal parking pa rin dito sa Annapolis Street at paligid ng Club Filipino sa lungsod ng San Juan. Kapansin-pansin, Jerry, ang dami ng hilera ng mga sasakyang nakaparada rito kaharap mismo ng no parking, no waiting sign. Kahapon sa bahagi ng C5, 55 ang natikita ng MMDA habang 22 naman ang nahatak sa operasyon ito. Ayon sa hepe ng Special Operations Group, si Gabriel Go, mas maghihigpit pa ang kanilang grupo ngayong inaasahan ng Christmas rush sa mga susunod na linggo. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Dito, boy! Sino daw itong magaling na aktor na sobrang pagmamahal sa kanyang jowa? Jowang Bilmoco. Ha? Nasira ang karir at kabuhayan. Nako, yan talagang mga Bilmoco o parang talagang salot sa lipunan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 7:53. Sa dalawang to, kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Ay! Magandang morning sa mga taga-subaybay natin dyan sa Philippine Heart Center sa pangunguna ni Sir Randy Sakay.
Pakibati raw yung kanyang bilas na si Genaro Malvar Mendoza, current Vice Mayor ng Tarlac City na tatakbo namang konsihal. Ayun. Ayan ha. Vice Mayor Genaro Malvar Mendoza, magandang morning. At syempre sa mga nagbe-birthday ngayon, si G-Boy, si Gabriel Rofel Baha, at ang ating birthday boy ng DZRH na si Boy Gonzales, may dalang mother, ano yung pansit na dala? Ibang klase yung pansit, gabundok. Gabundok, ang alam ko sa pansit, sa bilao, patag lang eh. Eto, ngayon lang ako nakakita ng pansit na dala ni Boy Gonzales, bundok. Nakaumbok na ganun. Tingnan mo nga naman at umaamoy hanggang dito sa studio. Talaga naman nagtatakam tuloy ako kanina pa ano. Ay, nako. Ay, Jay Gomez ng London, kumusta ba kayo dyan? Umaasa raw siya ng second movie ni NBI Director Jimmy Santiago. Talaga ha? Si Mike Santamaria sabi naman dyan, dito raw sa Angono Rizal, meron daw doon Mindoro rice, 58 pesos ang kilo. Ay, ang mahal pala ng Mindoro rice, ano? Sabi naman ni Ka Jerry Labasan, talaga namang iinit ang ulo mo pag hindi mo mailigyaw ang tao sa talagang issue. Iba't ibang mga dahilan kung paano umiinit ang ulo, ano? Ay, Navy Commander Rowel Nicolas, magandang morning. Congratulations daw kay Rowena Nicolas for passing the Philippine Nursing Licensure Exam. Abo, congratulations. At teka, yung nanalo sa sa Global Nursing Award, saan ba ito? Si General Jean Juan. Eto, congratulations kay Maria Victoria Juan. Ayan ha. Consultant at the Philippine Army Health Services and Colonel Reserve Force, Armed Forces of the Philippines. Siya po'y nanalo sa Aster Guardians Global Nursing Award 2024. Congratulations. Binabati kayo ng buong Hogad family. Dina Jaime Ibanez, magandang morning. Baka may mga sira na sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Ay, binabati nga rin ang atin ng happy birthday si Ginoong Mariano Arrive. Ayan, ang tatay ni Mabel na nagbe-birthday ngayon. Papa June, Papa Mariano Arrive, happy birthday. Plano nyo bang bumili ng bagong sasakyan? Abay, i-level up ang inyong driving experience sa bagong launch na 2025 Tigo 2 Pro ng Cherry Auto Philippines. Ang new 2025 Tigo 2 Pro ay crossover SUV na may stylish design at advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Ang new Tigo 2 Pro ay mayroong bagong 1.5-liter dual overhead cam engine na maaaring i-pair sa 5-speed manual o 9-speed CVT at may dalawang driving modes, Sport Mode para sa mas malakas na engine response at Eco Mode para sa mas matipid na drive. Ang new Tigo 2 Pro crossover SUV ay meron ding 10.25 inches na infotainment, wireless Apple CarPlay at Android Auto, HD reverse camera na mayroong dynamic auxiliary lines at cruise control. Mula sa halagang 708,000 pesos cash purchase ay magkakaroon ka na ng brand new Tigo 2 Pro crossover SUV manual transmission. Bukod sa karagdagang features at performance, may warranty pa na tiyak na magbibigay ng worry-free ownership ng 5-year bumper-to-bumper o 150,000 kilometers na warranty. Alin man doon ang mauna, free 3-year roadside assistance at free PMS for 1 year ang kasamang warranty package. Ayan, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership para i-test drive ang new 2025 Tigo 2 Pro crossover SUV. Talaga naman. Ay,
Hi! Happy weekend! Ito'y weekend na talaga, no? Pero gaya ng bilin namin sa inyo kanina, unahin natin ang ating mga sarili. Unahin natin ang ating buhay, ang ating kabuhayan. Totoo pong pwede tayong makisabat-sabat, pwede tayong makisangkot-sangkot at makipagdebate. Sa mga ingay ng politika ngayon, pwede tayong may kampihan, pwede tayong maglabas ng ating sariling political opinion. Maglabas din tayo ng sariling legal opinion. Pero doon lang. Huwag nyo nang karay-karayin ang inyong mga sarili na maaaring makasira sa inyong pamilya at hanap buhay. Kung may hanap buhay kayo, pagtuunan ng pansin ang hanap buhay. At pag yung mga nag-aaway na yan, pag nagkabati-bati, sila bati-bati na, tayo magkakaaway pa rin. At baka pag nagkataon pati ang kabuhayan natin ay mawala dahil sa pakikisangkot natin sa mga away sa politika. Chill lang, chillax lang. Ngayong happy weekend! Bye! Damdaming bayan, susunod na. Long after the thrill of living is gone. Ang balitang ito ay hatid